Magandang araw po sa lahat. Ako po si Fiona. Dati, ang buhay ko ay umiikot lamang sa trabaho. Pero binago ng isang tasa ng kape at isang asul na uniforme ang lahat ng paniniwala ko. Para sa mga naghahanap ng perfect guy, sana ipaalala ng kwento namin na minsan ang Prince Charming na hinihintay mo ay hindi nakatuksido, kundi nasa tabi-tabi lang. Tahimik na nagmamahal sa'yo ng totoo. Buksan mo ang iyong mata at puso dahil baka ang inaakala mong simple ay siya palang pinakamagandang plot twist na ibibigay sa'yo ng tadhana. Gio, bilisan mo pa. Ang bawat ungol na kumakawala sa lalamunan ni Fiona ay tila musika sa tahimik na silid. Ang bawat pagdaan ng magaspang na palad ni Gio sa kanyang makinis na balat ay nagiiwan ng init na gumagapang sa kanyang buong katawan. Nakaibabaw si Fiona kay Gio. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa matipunong dibdib ng lalaki. Damang-dama ang mabilis na tibok ng puso nito at ang tigas ng kalamnan. Tinitigan niya ang muka ng lalaking kasama niya. Pawisan ito, bahagyang magulo ang buhok at nakapikit habang ninanamnam ang bawat galaw ni Fiona. Bakit ba ang gwapo ng lalaking to? Tanong ni Fiona sa kanyang isipan. Sino ang mag-aakala na ang lalaking ito, ang lalaking nagbibigay sa kanya ng gantong klaseng ligaya, ay ang janitor na nakikita niyang nagmamap sa hallway ng opisina. Gio, saad ni Fiona nang hawakan ni Gio ang kanyang bewang at siya naman ang nagdala ng ritmo. Shh! Damhin mo lang, Fiona. Isang buwan na ang nakalilipas mula ng aksidente silang maging malapit sa isa't isa. Nagsimula sa simpleng batian sa pantry habang nagtitimpla ng kape. Nasundan ng mga kwentuhan sa fire exit kapag break time. Nalaman ni Fiona na sa likod ng asul na uniforme at utility belt, may tinatagong talino at karisma si Gio na hindi nakikita ng iba. At ngayong gabi, dala ng alak at matinding atraksyon, nagkasundo silang tawirin ang linya. Ako naman. Biglang binaligtad ni Gio ang pwesto. Siya na ngayon ang nasa ibabaw. Napasinghap si Fiona nang maramdaman ang bigat at init ng katawan ng binata. Ipinatong ni Gio ang mga binti ni Fiona sa kanyang balikat habang patuloy ang pag-angkin nito sa kanya. Huminto sandali si Gio, habol ang hininga. Tinitigan niya si Fiona ng diretsyo sa mata. Ang pawis mula sa noo ni Gio ay tumulo sa dibdib ni Fiona. Tandaan mo ang usapan, Fiona. Ngayong gabi lamang ito. Pagdilat natin bukas, walang nangyari. Kalilimutan natin ang lahat. Oo, Gio. Alam kong yun ang usapan. Ang kalimutan ng lahat bukas, kaya lubusin na natin ngayon. Sa narinig ay muling sinunggaban ng halik ni Gio si Fiona. Sabay sa halik ay ang muli niyang paggalaw ng mas mabilis at mas mariin. Wala nang ibang narinig sa kwarto kundi ang lagaslas ng balat sa balat, ang mabibigat na paghinga, at ang mga pangalan nilang paulit-ulit na binabanggit ng isa't isa. Nang maramdaman ni Fiona ang paparating na rurok, naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ni Gio sa kanya. Sabay na tayo. Bulong nito. At sa gitna ng dilim, sa piling ng isang janitor, naramdaman ni Fiona ang pagsabog ng liwanag at sarap na hinding-hindi niya malilimutan. Kahit pa ipangako niyang kalilimutan niya ito, kinabukasan.
Kinabukasan, wala na si Gio sa kanyang condominium nang magising si Fiona. Ngunit wala siyang naramdaman na kahit na ano dahil alam niyang iyon naman ang dapat na mangyari. Isa lamang iyon na one-night stand kasama ng isa sa mga janitor ng kanilang kumpanya. Nang makarating si Fiona sa kanilang kumpanya, ang mga mata niya ay agad na naglibot sa hallway kung saan madalas niyang naaabutan si Gio at naroon nga ang binata. Good morning, ma'am. Bati ni Gio, sabay marahang ngiti na parang walang nangyari. Kalmado lamang ito, tila ba hindi siya ang lalaking bumabaliw sa kanya kagabi. Good morning, sagot ni Fiona, pilit na pinapanatili ang propesyonal na tono. Si Fiona ay isa sa mga nirerespetong head ng audit department. Mataas ang kanyang posisyon, istrikto at kilala sa pagiging seryoso sa trabaho. Hindi dapat siya nagpapakaabala sa isang empleyado na malayo ang agwat sa kanyang posisyon. Pagpasok niya sa kanyang opisina, naupo siya sa kanyang swivel chair. Dahil glass wall ang dingding ng kanyang silid, kitang-kita niya ang galaw sa labas. Para siyang celebrity, laging napapalibutan ng mga tao. Napako ang tingin ni Fiona kay Gio. Nakatayo ito sa labas, kausap ang ilang staff mula sa marketing. Tumatawa si Gio at kitang-kita ni Fiona kung paanong nahawa sa saya ang mga kausap nito. Mukhang may natural charm talaga ang Gio na yan. Kahit na janitor lang ang turing ng iba kay Gio, napapagaan nito ang loob ng kahit na sino. Nakita niyang hinawi ng binata ang kanyang buhok. Ang parehong buhok na sinasabunutan ni Fiona sa sarap kagabi. Biglang nag-init ang pisngi ni Fiona. Bumalik sa alaala niya ang imahe ni Gio sa kanyang ibabaw, ang pawis sa katawan nito at ang ungol nito sa tenga niya. Fiona, umayos ka. Bulong niya sa sarili, sabay hampas ng mahina sa sariling pisngi. Audit head ka. Mag-focus ka sa variance report. Huwag sa isang janitor. Nang sumapit ang tanghalian, katulad ng nakagawian, dumiretso si Fiona sa roof deck ng gusali. Ito ang paborito niyang spot dahil tahimik, mahangin at walang istorbo. Dito siya madalas magpahinga pagkatapos kumain. At dito niya rin madalas na nakakakwentuhan si Gio. Pagbukas niya ng pinto, naroon na rin si Gio. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa pader habang umiinom ng tubig. Nagkatinginan sila. Ma'am Fiona. Tatayo pa sana si Gio bilang paggalang ngunit pinigilan siya ni Fiona. Huwag na, stay there. Andito lang ako para magpahangin. Sige po. Tahimik lang sila ng ilang minuto. Sinubukan ni Fiona na magbasa ng email sa cellphone niya para magmukhang busy. Pero ramdam na ramdam niya ang titig ni Gio. At hindi lang titig, ramdam din ni Fiona ang presensya nito. Masyado bang mainit sa loob, ma'am? Sinubukan ni Fiona na kumilos ng normal. Naupo siya sa bench sa hindi kalayuan. Oo sira ata yung aircon sa department namin. Sobrang init. O baka naman pressure lang yan. Sagot ni Gio, matamang nakatingin sa kanya. Audit season requires patience and energy. Talagang nakakadrain yan. Napatingin si Fiona sa binata. Minsan, nakakalimutan niyang janitor ang kausap niya dahil sa paraan nito ng pagsasalita. Masyadong diretsyo, masyadong matalino pakinggan. Sobra. Ang sakit nga ng likod ko at balakang kakaupo maghapon. Napatigil si Gio sa pag-inom ng tubig. Dumako ang tingin nito sa bewang ng dalaga.
bago dahan-dahang umakyat sa mga mata ng dalaga. May bahagyang ngiting sumilay sa mga labi nito. Masakit ang balakang. Usually kasi sumasakit ang muscles kapag nabigla. Lalo na kapag may physical activities kang ginawa. Agad na nag-init ang pisngi ni Fiona. Alam niya ang tinutukoy nito. Hindi ito bastos pakinggan, pero ang kahulugan sa likod ng mga salita ay napakalinaw. Gio, Sinasabi ko lang na kailangan mo ng pahinga, ma'am. Matagal bago makarecover ang katawan sa matinding physical activity. hindi mapigilan ni Fiona na mapatitig. Kinuha ni Gio ang kanyang water jug at muling uminom. Pinanood ni Fiona ang pag-angat ng leeg ni Gio, ang pagdalaw ng Adam's apple nito sa bawat paglunok. Kahit sa simpleng pag-inom, mukha itong model ng tubig. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Fiona. Naalala niya kung paanong dumampi ang mga labing iyon sa leeg niya kagabi. Ibinaba ni Gio ang jug at nahuli siyang nakatitig. Hindi ito umiwas. Namumula ka yata, ma'am. Uhaw ka ba? Ang paraan ng pagtatanong niya ay parang hindi tubig ang inaalok. Naramdaman ni Fiona ang pamilyar na init sa pagitan ng hita niya. Ang kasunduan ay kalimutan ang lahat. Pero paano kakalimutan kung ganito kadesente pero mapang-akit magsalita ang lalaking ito? Tumayo si Fiona ng mabilis, halos matapon ang pouch na hawak niya. Hindi niya kaya ang init ng titig ni Gio. Masyadong delikado. Kung magtatagal pa siya ng 1 minuto, baka hilain niya na ito papasok sa storage room at kalimutan ang kanilang kasunduan. May kailangan pa akong puntahan. Mauna na ako. Ingat ka, ma'am. Huwag mong pagurin ang sarili mo, ah. Mabilis na naglakad ang dalaga pabalik sa pinto. Bitbit ang pusong mabilis ang tibok at ang katawan na tila nangungulila sa haplos ng lalaking dapat kinalimutan na niya. 9:00 na ng gabi. Tahimik na ang buong 10 palapag ng gusali. Tanging ang tunog na lamang ng keyboard at ang mahinang ugong ng aircon ang naririnig sa loob ng opisina ni Fiona. Nakatambak sa kanyang mesa ang mga folder at financial statements na kailangan niyang tapusin bago ang board meeting sa Lunes. Pero sa totoo lang, kanina pa lutang ang isipan niya. Teka, magkano na nga ulit yun? Tanong niya sa sarili sabay kamot sa ulo. Ay, nakalimutan ko na naman. Kailangan ko na naman tuloy na simulan mula umpisa. Sa bawat numerong tinititigan niya sa screen, mukha ni Gio ang nakikita niya. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang nangyari sa kanila noong nakaraang gabi at ang tensyon sa roof deck kaninang tanghali. Fiona, mag-focus ka. Audit head ka. Hindi ka teenager na kinikilig sa isang lalaki. Kinuha niya ang kanyang coffee mug para uminom. Pero laking gulat niya nang biglang kumurap-kurap ang ilaw sa tapat mismo ng kanyang mesa. Ilang saglit pa, namatay ito. Tapos, muling bumalik ng mabilis. Ngayon pa talaga? Nawawala siya sa focus dahil sa nakakahilong ilaw. Padabog niyang kinuha ang telepono at tinawagan ang local number ng utility department. Hello, utility? Yes, Ma'am Fiona. Si Mang Berting po ito. Bakit po? Mang Berting, kumukurap-kurap kasi yung ilaw dito sa office ko. Nakakasakit sa mata. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Pwede bang may umakyat dito para ayusin o palitan? Narinig ni Fiona ang pagbuntong hininga ng kausap niya sa kabilang linya at bahagyang pag-aalinlangan. Naku, ma'am. Pasensya na po. Umuwi na po kasi ang mga electrician at maintenance natin.
Friday po kasi ngayon. Maagang nagsi-uwian ang lahat. Mang Berding naman, paano ko tatapusin tong reports ko kung parang disco light naman yung ilaw ko dito? Sandali lang po, ma'am. Parang may nakita po akong tao kanina sa locker room. Baka po pwede pong pakiusapan. Hintayin na lang po ninyo. Sige, pakibilisan. Salamat, Mang Berting. Ibinaba ni Fiona ang telepono at sumandal sa kanyang upuan. Ipinikit niya muna ang kanyang mga mata para ipahinga ito. Ilang minuto rin siyang nanatiling ganon. Ninanamnam ang katahimikan hanggang sa marinig niya ang pagkatok sa glass door ng kanyang opisina. "Pasok lang, bukas yan!" Sigaw niya nang hindi dumidilat. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang tunog ng hagdan na inilapag sa sahig. Good evening, ma'am. Pinapunta po ako ni Mang Berting para sa ilaw. Sa pagkarinig ng boses na yon, biglang napadilat si Fiona. Halos malaglag ang puso niya sa kaba nang makita kung sino ang nakatayo sa gitna ng office niya. Bit-bit ang isang ladder at toolbox. Si Gio. Nakauniporme pa rin ito, pero nakatupi na ang manggas hanggang siko na naglalantad sa matitipuno nitong mga braso. Bahagyang magulo ang buhok at may pawis sa noo na lalong nagpadagdag sa rug appeal nito. Gio, bakit ikaw? Akala ko ba maintenance ang aakyat? Ngumiti si Gio gamit ang pamilyar na ngiti na nagpapalambot ng tuhod ni Fiona. Ibinaba niya ang toolbox sa ibabaw ng visitor's chair. Umuwi na po kasi ang lahat, ma'am. Mukhang madali lang naman pong ayusin tong ilaw kaya nakiusap si Mang Berting na ako na lang ang umakyat. Unless ayaw niyo pong ako ang gumawa. Hindi naman sa ganon. Nagulat lang ako. Sige na, ayusin mo na yan para makauwi ka na rin. Tumango si Gio at inilagay ang hagdan sa ilalim ng pundidong ilaw, malapit sa mesa ni Fiona. Dahan-dahan siyang umakyat. Dahil nakaupo ang dalaga sa kanyang pwesto, hindi niya maiwasang mapatingin sa itaas. At sa anggulong iyon, kitang-kita niya kung paanong bumabakat ang kalamnan ng hita at binti ni Gio sa slacks nito. Nang iangat ni Gio ang mga kamay para tanggalin ang takip ng ilaw, umangat din ang laylayan ng uniforme nito. Dahilan para masilip ni Fiona ang toned abs ng binata at ang V-line nito. Napalunok si Fiona. Masyadong mainit sa loob ng opisina kahit naka-full blast ang aircon. "Matagal pa ba yan?" tanong niya. Pilit na binabasag ang katahimikan dahil kung hindi siya magsasalita, baka kung ano na ang magawa niya. Malapit na, ma'am. Lose contact lang. Bakit nga pala nag-overtime ka? Biyernes ng gabi. Dapat nagpapahinga ka na o kaya nasa date. Marami akong tatapusin at wala akong kadate. Tumingin si Gio sa ibaba, direktang nakipagtitigan kay Fiona. Pero ma'am, dapat hindi ka magdamag na nandito sa office mo. Tumigil ka nga, Gio. Saway ni Fiona pero ramdam niya ang pamumula ng pisngi niya. Gawin mo na lang yung trabaho mo. Ginagawa ko naman, ma'am. Pagkatapos ng ilang minuto, umilaw na ng maayos ang bumbilya. Bumaba si Gio sa hagdan at pinagpag ang mga kamay. Ayos na po. Pero imbes na lumabas, nanatiling nakatayo ang binata sa harapan ng mesa ni Fiona. Nakasandal ito ng bahagya sa gilid ng mesa habang ang mga mata napako sa dalaga. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng tensyon. Walang nagsasalita, pero ang kanilang mga mata ay nag-uusap. Ramdam ni Fiona ang mabilis na tibok ng puso niya.
Ang utak niya ay sumisigaw na pauwiin na si Gio. Pero ang kanyang katawan, iba ang isinisigaw. Umuwi ka na. Mahinang utos ni Fiona, bagaman hindi siya makatingin ng diretsyo kay Gio. Tapos na ang trabaho mo. Sigurado ka, ma'am? Dahan-dahang lumapit si Gio sa gilid ng dingding kung nasaan ang control panel ng opisina. Kinuha niya ang remote control para sa glass walls. Pinindot niya ito. Dahan-dahang bumaba ang mga blinds at nagtint ang salamin. Tinatakpan ang loob ng opisina mula sa sinumang makakakita sa labas. Ngayon, silang dalawa na lamang ang nasa loob ng saradong silid. Walang makakakita, walang makaririnig. Nang makita ito ni Fiona, tuluyang naputol ang pisi ng kanyang pagpipigil. Ang pagsasara ni Gio sa binds ay nagsilbing hudyat na pwede na niyang gawin ang kanina pa niya gustong gawin. Tumayo si Fiona at mabilis na nilapitan ang binata. Hinablot niya ang kwelyo ng uniforme ng binata at hinila ito pababa. Alam mo bang nakakainis ka, Gio? Bulong ni Fiona bago sinunggaban ng halik ang mga labi nito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Gio. Agad niyang tinugon ang halik ni Fiona nang may kaparehong tindi at gigil. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa bewang ng dalaga at idiniin ang katawan nito sa kanya. Akala ko ba kakalimutan na? Hingal na tanong ni Gio sa pagitan ng kanilang mga halik. Pero ang mga kamay niya ay abala na sa paghaplos sa likod ni Fiona. Shut up! Just kiss me! Binuhat ni Gio si Fiona at ipinatong sa ibabaw ng mesa dahilan upang matabig ang ilang mga folders at ballpen na nahulog sa sahig. Wala silang pakialam sa kalat. Ang mahalaga lamang ay ang init na nararamdaman nila ngayon. Mabilis na tinanggal ni Fiona ang botones ng uniforme ni Gio, habang ang mga kamay naman ng binata ay sumuot sa ilalim ng palda ni Fiona. Hinahanap ang panloob nito. You are adorable, Fiona. Bulong ni Gio habang hinahalikan ang leeg ng dalaga, pababa sa cleavage nito. Lalo na kapag ganitong nawawalan ka ng kontrol. Napasinghap si Fiona nang maramdaman ang mainit na palad ni Gio sa kanyang pagkababae. Ang bawat haplos nito ay nagbibigay ng kuryente sa kanyang buong sistema. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Binuksan ni Gio ang kanyang pantalon habang tinanggal naman ni Fiona ang kanyang panloob. Gio, please, ngayon na. Pumuesto ang binata sa pagitan ng mga hita ni Fiona. Tinitigan niya ito sa mata. Isang titig na puno ng pagnanasa. Bago siya dahan-dahang pumasok. Napasigaw si Fiona nang maramdaman iyon. Napakapit siya sa balikat ni Gio. Ang mga kuko ay bumaon sa laman nito. Nagsimulang gumalaw si Gio. Ang bawat tulak ay malalim at mariin. Sa bawat pagbunggo ng kanilang katawan, yumuyugyog ang mesa, kasabay ng tunog ng kanilang balat na nagdidikit. Ang opisina na simbolo ng profesionalismo at kapangyarihan ni Fiona ay naging saksi sa kanilang pagnanasa. Gio. Binilisan ni Gio ang ritmo. At bawat galaw, tinatamaan ang tamang parte na nagpapaiyak kay Fiona sa sarap. Hinawakan ni Gio ang isang binti ni Fiona at ipinatong ito sa kanyang balikat para mas lalo pang lumalim ang kanyang pagpasok. Kitang-kita ni Fiona ang sarap sa mukha ng binata, ang pawis na tumutulo mula sa noo nito.
at ang ugat sa leeg na lumalabas sa tuwing umuungol ito. Ilang sandali pa, naramdaman ni Fiona ang paparating na rurok. Ang kanyang katawan nagsimulang manginig. Ang tunog ng kanilang pagtatalik ay pumuno sa 4 na sulok ng silid hanggang sa sabay silang napasigaw at narating ang dulo. Nanghina si Fiona at napasandal sa dibdib ni Gio. Habol ang hininga. Niyakap siya ng binata ng mahigpit. Hinahayaan siyang kumalma habang pareho silang nakatigil, pawisan at magulo ang mga damit sa gitna ng opisina. Sa gabing iyon, sa ibabaw ng mesa ng audit head, muling nabali ang kanilang kasunduan at mukhang malabo na itong matupad pa kahit kailan. Nakatayo si Gio sa gilid ng lobby, nakatago sa anino ng malaking poste habang pinapanood si Fiona na nagmamadaling lumabas ng gusali. Bakas sa lakad ng dalaga ang pagkalito. Ilang beses itong napahawak sa kanyang noo bago pumara ng taxi. Gusto sana ni Gio na habulin ito, pero alam niyang hindi pwede. Kakatapos lang ng nangyari sa kanila sa opisina. Sinubukan niyang kausapin si Fiona matapos nilang mag-ayos ng sarili pero umiiling lang ang dalaga. I need to clear my head first, Gio. Please, hayaan mo muna ako. Iyon ang sinabi ni Fiona bago ito mabilis na umalis at iniwan siyang nakatayo at bitin sa ere. Napabuntong hininga ang binata. Pinanood niya hanggang sa makalayo ang taxi na sinasakyan ni Fiona. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, kinuha niya ang kanyang mamahaling smartphone na hindi niya pwedeng ilabas kapag naka-uniforme siya ng janitor. Tinawagan niya ang kanyang driver na siya ring best friend niya. Brad, sunduin mo na ako sa parking lot sa likod. Pagkaraan ng 5 minuto, isang itim at makintab na SUV ang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto at sumakay si Gio sa backseat. Agad niyang hinubad ang kanyang ID lace at ibinalibag ito sa upuan. Nakita ko si Fiona kanina. Bungad kaagad ni Enzo, ang driver/kababata ni Gio. Nakatingin ito sa rearview mirror na may nakakalokong ngiti. Mukhang problemado yung audit head natin. Tulala habang sumasakay ng taxi. Anong ginawa mo sa kanya? Just drive, Enzo. Tumawa si Enzo at pinaandar ang sasakyan. Hindi pa rin nito gustong tigilan si Gio. Sabi ko naman sa iyo tigilan mo na yung Oplan undercover boss mo. Ayan tuloy. Mukhang nagkakaproblema ka na. Nanahimik si Gio. Ang totoo, hindi naman talaga dapat umabot sa ganito. Si Giovanni Gio Montesilio ang susunod na CEO ng Montesilio Group of Companies. Bago niya formal na tanggapin ang posisyon niya mula sa kanyang ama, naisipan niyang magpanggap bilang janitor sa loob ng 3 buwan. Gusto niyang makita ang tunay na kulay ng mga empleyado, kung sino ang tamad, sino ang masipag, at kung ano ang totoong kultura ng kumpanya kapag wala ang mga boss. Simple lamang ang plano, pero dumating si Fiona. Enzo, akala ko katulad lang siya ng iba. Anong ibig mong sabihin? Si Fiona ba ang tinutukoy mo? She is beautiful, smart, sexy. Noong una ko siyang makita, naisip ko, okay, she is interesting. Naisip ko na baka attraction lang. Alam mo naman ako, di ba? I play around. I get what I want, then I get bored. Alam ko kapag nakuha mo na siya, kapag may nangyari na sa amin, mawawala na yung curiosity ko, na magsasawa na ako.
Pero mali ako. Damn it. I was so wrong. Naalala niya ang bawat ungol ni Fiona kanina, ang higpit ng yakap nito, ang paraan ng pagbanggit nito sa kanyang pangalan. Pagkatapos ng nangyari sa amin noong gabing yon, hinahanap-hanap ko pa rin siya. Tingin ko nga, hindi na ito bastang pagnanasa lang. Parang kulang pa. Parang gusto ko siyang makasama palagi. Gusto kong ako lang ang nakikita niya. Biglang humagalpak ng tawa si Enzo. Hinampas pa nito ang manibela. Sinasabi ko na nga ba, lagot ka, Gio. Tinamaan ka na. Karma mo na yan sa dami ng babaeng pinaasa mo noon. Ngayon, ikaw ang naghahabol sa audit head na akala ay janitor ka lang. Napapikit si Gio. Alam niyang tama ang kaibigan. Tinamaan nga yata siya. Pero kasabay ng kilig ay ang malaking problema. Pero Brad, paano yan? Ang alam niya, janitor ka. Paano kapag nalaman niyang ikaw pala ang magiging bagong CEO? Magagalit yun. Iisipin niyang pinaglaruan mo siya. Ito ang gumugulo sa isip ni Gio, ang identity niya. Pwede naman niyang sabihin ngayon din, pwede siyang pumunta sa kondo ni Fiona, magpakilala bilang Giovanni Montesilio at ayain itong mag-date ng formal. Pero may pumipigil sa kanya. Hindi pa sa ngayon. Hindi pa tamang panahon para aminin ko ang totoo. Bakit naman? Hihintayin mo pa bang mas lumalim yan? Gusto ko kasing makasiguro, Enzo. Gusto kong malaman kung saan pupunta ito nang di nakakaharang ang titulo ko. Gusto kong malaman kung gusto ba niya talaga ako. Si Gio na simple, na walang pera, na tagalinis lang. Sa mundo ni Gio, sanay siyang lapitan ng mga babae dahil sa kanyang apelyido at sa yaman ng pamilya niya. Pero si Fiona, ginusto siya ni Fiona noong akala nito wala siyang maibibigay kundi kape at kwentuhan habang umiinom ng 3-in-1 na kape. I want to observe where this attraction leads. Kaya papanindigan ko muna ang pagiging janitor. Umiling-iling si Enzo pero nakangiti. Bahagya itong tumawa bago pumihit patungo sa marangyang bahay ni Gio. Bahala ka. Basta kapag sumabog yan sa mukha mo, huwag kang iiyak sa akin ha. Hindi sumagot si Gio. Sa halip, muli niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinitigan ang number ni Fiona na nakuha niya sa directory ng opisina pero hindi pa niya magawang i-text. Janitor o CEO, sisiguraduhin ko na sa akin ang bagsak niya. Isang hapon, abala si Fiona sa pagpirma ng mga liquidation forms nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita ang pangalan ng kanyang ina sa screen, agad niya itong sinagot. Hello ma, napatawag Fiona, ang papa mo! Putol-putol ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya. Tila umiiyak. Inatake na naman siya! Ang puso niya, Fiona! Umuwi ka na muna dito! Parang binuhusan ng malamig na tubig si Fiona. Nalaglag ang ballpen na hawak niya. Ma, wait lang. Papunta na ako. Wala na siyang inaksayang oras. Hindi na siya nagpaalam o nag-file ng undertime. Tumakbo siya palabas ng opisina. Sumakay ng elevator at halos liparin ang distansya patungo sa lobby. Paglabas niya ng gusali, tirik na tirik ang araw. Mainit, maalikabok at higit sa lahat, walang taxi. Taxi! Para! Sigaw ni Fiona habang kumakaway sa bawat sasakyang dumaraan. Pero lahat ay puno o hindi kaya ay ayaw huminto. Nagsimula ng tumulo ang luha ni Fiona. Ang halo-halong takot at frustration ay sumasakal sa kanya.
Sa gitna ng kaniyang pagkataranta, isang itim at makintab na SUV ang huminto sa kaniyang tapat. Bumaba ang bintana nito at bumungad ang mukha ni Gio. Fiona, anong nangyari? Bakit umiiyak ka? Gio, yung papa ko, inatake sa puso. Kailangan ko umuwi sa Cavite pero walang masakyan. Hindi na nagtanong pa si Gio. Binuksan niya ang pinto sa passenger seat. Sakay. Ihatid kita. Wala nang inisip si Fiona kundi ang makarating sa kanyang ama. Agad siyang sumakay. Ang lamig ng aircon at ang amoy ng mamahaling leather ay bumalot sa kanya. Pero ang isip niya ay nasa kanilang bahay. Habang binabagtas nila ang daan palabas ng Maynila, bahagyang kumalma si Fiona. Napansin niya ang kinauupuan niya. Napakalinis, napakaluwag, at halatang bago ang sasakyan. Napatingin siya kay Gio na seryosong nagmamaneho. Gio, kaninong sasakyan to? Saglit namang natigilan ang binata pero mabilis ding nakasagot. Kay Sir Enzo. Yung best friend ko. Si Sir Enzo? Yung driver ni President Montesilio? Di ba driver lang din siya? May pambili siya ng ganito? Oo. Company car to. Ipinagkatiwala sa kanya ni President Montesilio. Maganda kasi yung usapan namin ni Enzo. Pinahiram muna sa akin saglit kasi may kukunin sana ako. Close pala kayo. Sa bagay, halos lahat naman ng tao sa kumpanya, ka-close mo. Makalipas ang isang oras, nakarating sila sa isang simpleng bahay sa Cavite. Hindi pa man tuluyang nakakahinto ang sakyan, bumaba na agad si Fiona at tumakbo papasok ng gate. Mama, Papa, nandito na ako. Anong nangyari? Ngunit sa halip na makitang nakahiga ang ama o may ambulansya, naabutan niya ang kanyang mga magulang na nakaupo sa sala, nanonood ng TV at kumakain ng merienda. Napatigil si Fiona sa gitna ng sala, hinihingal at gulo-gulo ang buhok. Tumingin sa kanya ang papa niya at ngumiti ng napakalapad. Surprise! Masayang bati ng kanyang ama. Ang bilis mo namang umuwi, anak. Ha? Papa? Akala ko ba inatake ka? Tumawag si Mama. Kasi naman, ilang linggo ka nang hindi umuuwi. Kapag tinetext ka namin, laging busy. Kaya naisipan ng papa mo na magdrama kaunti para mapauwi ka. Prank lang iyon, anak. Namimiss ka na kasi namin. Gusto lang naming pagsaluhan itong nilutong mga ulam ng mama mo. Napapikit si Fiona. Gusto niyang magalit. Gusto niyang magwala dahil sa kabang naramdaman niya kanina. Pero nang makita niya ang mga ngiti ng magulang niya, parang nawala ang inis niya. Sa likod niya narinig niya ang mahinang tawa. Lumingon siya at nakita si Gio na nakasandal sa hamba ng pinto. Aliw na aliw sa nakikita. Grabe. Akala ko sa YouTube lang may ganyang prank. Malupit pala ang parents mo, Fiona. Hindi ko alam na cool pala sila. Doon lang napansin ng mga magulang ni Fiona si Gio. Nanlaki ang mga mata ng kanyang mama. Aba, sino naman ang gwapong kasama mo, Fiona? Tanong ng ina, sabay siko sa asawa. Tingnan mo, may boyfriend na palang dala ang anak mo kaya hindi umuuwi. Ma, ano ka ba? Tumigil ka. Hindi ko siya boyfriend. Mabilis niyang pagtanggi. Namumula ang muka. Katrabaho ko siya. Hinatid niya lang ako. Lumapit si Gio at magalang na nagmano sa dalawang matanda. Ngumiti siya katulad ng kung paano niya nakukuha ang loob ng lahat ng nagdatrabaho sa kumpanya. Magandang hapon po. Ako po si Gio. Katrabaho po ni Ma'am Fiona. Katrabaho? Anong department ka, iho?
Manager ka rin ba? Naku, hindi po sir. Janitor po ako sa kumpanya ni na Ma'am Fiona. Nagkataon lang po na ako ang nakakita sa kanya kanina. Kaya tinulungan ko po siyang makauwi. Natahimik sandali ang mag-asawa. Inasahan ni Gio na magbabago ang timpla ng kanilang muka, na magiging matapobre sila katulad ng ibang mayayaman na nakakasalamuhan niya sa tuwing malalaman nila na janitor lamang siya. Pero nagkamali siya. Janitor, mabuti yan. Marangal yang trabaho, iho. Ang mahalaga ay masipag ka at matulungin. Tingnan mo nga naman, inihatid mo pa talaga ang anak ko. Maraming salamat ah. Oo nga. O siya, huwag ka nang mahiya. Halika, sumabay ka na sa amin na kumain. Tamang-tama, mainit pa ang sabaw. Napatingin si Gio kay Fiona. Nagulat sa narinig. Ngumiti lang si Fiona sa kanya. Tila sinasabing pumasok na lamang sila. Sa hapagkainan, hindi naramdaman ni Gio na iba ang turing sa kanya. Pinagsilbihan siya ng mama ni Fiona. Nilagyan ng maraming kanin at ulam. Kwentuhan sila ng kwentuhan. Tinatanong siya ng papa ni Fiona tungkol sa buhay niya. Kung taga saan ba siya at kung mahirap ba ang trabaho sa Maynila. Wala siyang naramdamang paghuhusga. Puro init ng pagtanggap lang. Sa buong buhay ni Gio na lumaki sa mansyon at yaman, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klaseng simpleng saya sa harap ng pagkain. Gabi na nang magpaalam sila. Busog na busog si Gio at may pabaon pang suman galing sa nanay ni Fiona. Habang binabagtas nila ang daan pabalik ng Maynila, tahimik lang sa loob ng kotse. Gio, sorry nga pala sa abala ha. Ang layo pa ng drive mo. Tapos prank lang pala ang lahat. Nakakahiya sa'yo at kay Sir Enzo na may-ari ng sasakyan. Lumingon sandali si Gio at ngumiti. Wala yun. Sa totoo lang, nag-enjoy ako. Nag-enjoy ka sa prank? Mabuti naman. Kaso ako hindi. Sobrang kinabahan kasi ako kanina eh. Kasi akala ko na paano na ang tatay ko. Hindi ah. Nag-enjoy ako sa pamilya mo. Ang babait nila. Hindi ko alam na may pamilya palang ganoon kasaya. Kahit sa simpleng mga bagay. Yung tanggap ka kahit na ano pa ang trabaho mo. Napatingin si Fiona sa kanya. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Gio. Pero may halong pagkamangha. Tumawa ng mahina si Fiona. Oo, swerte ako sa kanila. Alam mo kaya wala akong boyfriend. Kasi mataas ang standard ko dahil kay Papa. Gusto ko kapag nag-asawa ako, katulad ni Papa. Hindi man mayaman pero mabuti ang puso at marunong magpahalaga sa pamilya. Natigilan si Gio sa sinabi niya, katulad ng papa niya. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Pwede kaya siyang maging ganon? Ilang sandali pa, biglang napahawak si Fiona sa kanyang bibig. Nanlaki ang mga mata niya nang biglang may maalala. Hala, oo nga pala Gio. Bakit? May nakalimutan ka ba? Yung trabaho natin, basta na lang tayong umalis. Di ako nagpaalam. Awol tayo, Gio. Lagot tayo sa management. Baka mamemo ako. Naku, baka tanggalin ka sa trabaho na ito. Napalingon si Gio sa kanya. Habang pinapanood si Fiona, napangiti ang binata. Nakakatawa ang itsura ni Fiona. Kung alam lang nito na ang management ay ang katabi niyang nagmamaneho. Relax ka lang, Fiona. Walang magtatanggal sa atin. Paano ka naging relax? Madali lang tayong palitan sa kumpanya, no? Tiningnan siya ni Gio. Sa liwanag ng mga ilaw sa kalsada, kitang-kita niya ang pag-aalala sa mukha ng dalaga. Trust me, ako ang bahala. Walang mangyayari sa'yo at walang mangyayari sa akin.
Hindi makapaniwala si Fiona sa pagiging kalmado ng binata. Hindi niya alam kung saan nito nakukuha ang lakas ng loob. Pero habang tinitirigan niya si Gio na cool na nagmamaneho ng luxury car, hindi niya maiwasang isipin ang gwapo niya talaga. Napangiti na lamang si Gio habang nakatingin sa daan. She looks adorable when she panics. Don't worry, Fiona. You're safe with the boss. Sa isip-isip ni Gio. Hindi nagtapos sa gabing iyon ang pagbabago sa pagitan ni na Fiona at Gio. Sa katunayan, iyon ang nagsilbing tulay upang tawirin nila ang distansya mula sa pagiging magkarelasyon sa dilim patungo sa liwanag. Sa oras ng trabaho sa opisina, nanatili silang propesyonal. Pero sa mga nakaw na sandali, nananatili rin ang init at kapilyuhan nila. Pagkatapos ng bawat mainit na sandali, hindi na sila nagmamadaling magbihis at magkalimutan. Ngayon, nananatili silang magkayakap, nagkukwentuhan tungkol sa kanilang araw, sa mga pangarap ni Fiona, at sa mga gustong gawin ni Gio sa kaniyang buhay. Wait, pinangarap mong maging singer? So, kumakanta ka? Napabangon si Fiona sa kama at napalingon kay Gio na nakahiga sa kanyang tabi. Tanging mga kumot lamang ang tumatakip sa kanilang katawan. Oh, Bakit hindi mo ginawa? Bakit mo hindi tinuloy ang pangarap mo? Bahagyang sumilay ang lungkot sa mga mata ni Gio. Naalala niya ang araw na sinira ng kanyang ama ang kanyang paboritong gitara para lamang mapatigil siya sa pangarap niya na walang kwenta ayon sa kanyang ama. Simula noon, hindi na muli pang humawak si Gio ng gitara at nag-focus na sa kanilang mga negosyo. hindi praktikal. Kaya kailangang maghanap ng mas siguradong trabaho. Kung ganun, edi subukan mo ngayon. Alam mo, sakto kasi may gitara ako. Hindi ko nga lang ginagamit kasi hindi ako marunong. Bahagyang natawa si Gio nang makita ang excitement sa mukha ni Fiona. Pinanood niya ito habang hinahalungkat nito ang isang cabinet na puno ng lumang gamit. Teka, paano ka nagkagitara kung di ka marunong? Gusto ko kasing matuto noon kasi tingin ko ang cool. Pero nung pinag-aralan ko na, tinamad ako. Ang hirap pala. Muling natawa si Gio at napailing. Ilang sandali pa, bumalik si Fiona sa kama dala ang gitarang nilinisan niya. Ayan, siguradong gumagana pa yan. Subukan mo. Alinlangan namang kinuha ni Gio ang gitara. Napaayos siya ng upo at napasandal sa headboard ng kama. Bago sinubukang patunugin ang gitara. Wala sa tono, luma na ang mga kwerdas at halatang matagal nang hindi nagagalaw. Pero sa kabila ng sintunadong tunog, naramdaman ni Gio ang pamilyar na bigat ng instrumento sa kanyang kandungan. Huwag na, Fiona. Baka kinalawang na ako. Matagal na akong di gumamit ng gitara kaya baka nakalimutan ko na kung paano. Baka masakit lang sa tenga to. Sige na, Gio, please. Tayo lang naman ang nandito. Kahit sintunado, papalakpak ako. Gusto ko lang marinig ang pagdugtog mo. Bumuntong hininga ang binata. Hindi niya talaga matanggihan ang mga mata ni Fiona. Bahagya siyang natawa. Sige, pero huwag kang tatawa. Promise. Sinimulang pihitin ni Gio ang tuning pegs. Ang kanyang muscle memory ay dahan-dahang bumabalik. Ang tenga niya na sanay sa musika noon ay mabilis na nakuha ang tamang tono. Nang makuha niya ang tamang timpla, sinubukan niyang mag-strum ng ilang chords. Isang malinis at buong tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Wow! Ang ganda naman ng tunog! Kaya siguro hindi ako natututo.
kasi hindi ko na-tune ng maayos. Don't worry. Tuturuan kita kung gusto mo pang matuto. Napangiti ng tipid si Gio. Sandali siyang pumikit. Anong kakantahin niya? Marami siyang alam na kanta noon. Pero sa sandaling ito, iisang kanta lang ang pumasok sa isip niya. Isang kanta na tila isinulat para sa nararamdaman niya ngayon para kay Fiona. Sinimulan niya ang intro ng Alipin by Shamrock. Natigilan si Fiona. Nawala ang ngiti sa labi niya at napalitan ng pagkamangha. Hindi lang basta marunong kumanta si Gio, magaling siya. Ang boses niya ay hindi pang videoke lang. Ito ay boses na may kwento, may lalim at tumatagos sa puso. Ipinagpatuloy ni Gio ang pagtipa. Sa bawat linyang binibitawan niya, tinititigan niya si Fiona sa mata. Hanggang sa dumating na sa chorus ang kanyang pagkanta. Sa mundo ng negosyo, si Gio ang hari. Siya ang boss. Siya ang sinusunod. Pero sa harapan ng babaeng ito, na nakaupo sa kama habang nakabalot sa puting kumot at nakatingin sa kanya na parang siya ang pinakamagaling na musikero sa mundo, si Gio ay isang alipin. Alipin ng pagmamahal na hindi niya inaasahang darating sa buhay niya. Nang matapos ang kanta at humupa ang tunog ng gitara, ay nanatiling tahimik ang silid. Dahan-dahang iminulat ni Gio ang kanyang mga mata na napapikit sa huling bahagi ng kanta. Nakita niya ang mga matatamis na ngiti ni Fiona. Gio, ang galing mo. Sobra. Ibinaba ni Gio ang gitara sa gilid ng kama at humarap sa dalaga. Akala ko, kinalawang na ako. Ramdam na ramdam ko yung kanta. Para sa akin ba yun? Ngumiti si Gio at hinalikan ang palad ni Fiona. Para kanino pa ba? Ikaw lang naman ang nandito. Bahagyang natawa ang dalaga at napasandal sa dibdib ni Gio nang bitawan na nito ang gitara. Salamat, Fiona. Ha? Para saan? Hinigpitan ni Gio ang yakap sa dalaga at isinigsik ang muka sa buhok nito habang nilalanghap ang pamilyar na bango na naging pahinga niya nitong mga nakaraang linggo. Dahil pinaalala mo sa akin kung sino ako noon, yung Gio na may pangarap, yung Gio na masaya sa simpleng musika lang. Matagal ko nang ibinaon yun sa limot. Akala ko patay na ang parting yun ng pagkatao ko. Pero dahil sa'yo, muli kong naramdaman yung kakaibang saya na yun. Napatingala si Fiona at hinaplos ang pisngi ng binata. Nakita niya ang senseridad sa mga mata nito. Hindi niya alam ang buong kwento ng nakaraan ni Gio, pero naramdaman niya ang bigat ng pinaghugutan nito. Masaya ako na muli mo siyang nahanap at masaya ako na ako ang kasama mo noong nahanap mo siya. Napahinto si Gio. Sa mundo kung saan kilala siya bilang isang makapangyarihang negosyante o bilang isang janitor na tagalinis, kay Fiona lamang siya naging totoong tao. Mahal kita, Fiona. Bulong niya bago dahan-dahang inilapit ang muka sa dalaga. Nagulat man sa kanyang narinig, hindi na sumagot ang dalaga gamit ang salita. Sa halip, ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Gio at tinugon ang halik nito. Ang halik na nagsimula ng marahan ay unti-unting lumalim at nag-alab. Dahan-dahan silang nahiga pabalik sa kama. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay naging saksi sa muling pag-iisa ng kanilang mga katawan at puso. Tuwing Sabado at Linggo, madalas nang dumalaw si Gio sa Cavite.
Ang dating luxury car ni Sir Enzo ay hindi niya na muli pang ginamit para hindi mahalata. Sa halip, nag-commute siya kahit hindi siya sanay o di kaya ay nagdadala ng simpleng motorsiklo para mas magmukhang totoo ang kanyang karakter. Naging parte siya ng pamilya ni Fiona. Tinutulungan niya ang papa nito sa pagkukumpuni ng sirang bakod at tinutulungan naman niya ang mama nito sa pagbubuhat ng mga groceries. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala ni Gio si Fiona. Hindi lang bilang matapang na boss, kundi bilang babaeng simple lamang ang kaligayahan at mas lalo niyang minahal si Fiona dahil doon. Talaga? Para sa akin to? Masayang saad ni Fiona habang hawak ang mga wildflowers na pinitas ni Gio sa park. Napangiti naman ang binata. Kung ganito na kasaya si Fiona sa mga wildflowers pa lamang, ano kaya ang magiging reaksyon nito kung ang isang malaking bouquet na ng bulaklak ang kanyang ibibigay? Hayaan mo. Sa susunod, mabibigyan kita ng mas matinong bouquet ng bulaklak. Ano bang sinasabi mo? Ang romantic kaya nito? Kasi alam ko na ako ang naaalala mo kaya mo pinitas to. Salamat, Gio. Napangiti si Gio. Sa ngayon, perpekto ang takbo ng lahat. Ngunit, sa bawat araw rin na yon, mas lalong bumibigat ang konsensya niya sa kanyang paglilihim. Linggo ng umaga, nasa isang public park sila sa Tagaytay. Malamig ang simoy ng hangin at maaliwalas ang sikat ng araw. Nakalatag ang isang malaking checkered blanket sa damuhan sa ilalim ng isang malagong puno. Abala si Fiona sa paglalabas ng mga plato at kubyertos mula sa picnic basket. Habang si Gio naman ay inaayos ang mga prutas at inumin. Ihanda na natin tong picnic mat habang inaantay sila mama at papa para makakain na tayo pagdating nila. Gutom na ako eh. Habang naghihiwa ng pakuan si Gio, napasulyap siya kay Fiona. Napatitig ang dalaga sa malawak na paligid. Pinapanood ang mga batang naglalaro ng saranggola sa hindi kalayuan. Napakaganda ng ngiti ni Fiona. Hindi ito ang polite smile na binibigay niya sa mga kliyente. Ito ay ngiting payapa, ngiting abot sa mata. Bakit ganyan ang ngiti mo? Ha? Anong ngiti? Yang ngiti na yan. Para kang nanalo sa loto. O kaya, para kang nakakita ng variance na 0 sa audit report. Natawa si Fiona ng mahina. Ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang mga palad at tumitig ng diretso kay Gio. Wala lang. Masaya lang ako. Masaya? Dahil? Masaya ako kasi nandito ako ngayon. Walang trabaho, walang deadline, at kasama ko ang mga taong malapit sa puso ko. Natigilan si Gio sa pag-aayos ng mga baso. Kasama ang mga taong malapit sa puso ko. Dahan-dahan siyang tumingin kay Fiona. Ibig sabihin, sa sandaling ito, kasama siya sa mga taong tinutukoy nito. Siya, ang janitor, ang lalaking inakala ni Fiona na walang maipagmamalaki kundi sipag at ang pagmamahal nito. Napalunok si Gio, biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa halo-halong saya at takot. Ako ba kasama doon? Inaasahan niyang iiwas ng tingin si Fiona o kaya ay magbibiro para bawiin ang sinabi. Ganoon naman si Fiona madalas, takot magpakita ng kahinaan o sobrang emosyon. Pero hindi. Nanatiling nakatitig si Fiona sa kanya. Oo naman, Gio. Bakit? Hindi ba halata? Wala nang nasabi si Gio. Gusto niyang hilain si Fiona at yakapin ng mahigpit. Gusto niyang sabihin dito ang totoo
na siya si Giovanni Montesilio at kaya niyang ibigay ang mundo sa dalaga. Pero sa ngayon, sapat na sa kanya na maging si Gio na malapit sa puso ni Fiona. Sa darating na conference para sa pag-welcome ng bagong CEO ng kumpanya, promise mong pupunta ka. Ha? Oo naman. Kailangang naroon ako. Pero bakit? Bakit parang importante sa'yo yung event na yon? Ipapakilala lang naman yung bagong magiging CEO ng kumpanya. Dahil doon mo malalaman kung sino talaga ako. Sa isip iyon ni Gio, ngunit hindi niya ito sinabi. Basta, may surprise lang ako sa'yo. Kaya kailangan nandoon ka. Bago pa man makasagot si Gio o makagawa ng anumang romantic gesture, biglang dumating ang isang maingay na tricycle sa tapat ng parke. Surprise! Nandito na ang lechon manok! Napalingon sila at nakita ang papa at mama ni Fiona na bumababa ng tricycle. Bit-bit ang sandamakmak na paper bags at containers. Ma, pa, dito po! Agad na tumayo si Gio para salubungin ang mga ito at tuluyang magbitbit. Nako, Gio, iho. Mabuti at nandito ka na. Bati ng papa ni Fiona, sabay tapik sa likod niya. Tulungan mo ako dito sa soft drinks. Itong asawa ko kasi, akala yata fiesta ang pupuntahan. Ang daming niluto. Abay, syempre! Minsan lang tayong mag-picnic kasama ang manugang ko ay ang kaibigan ni Fiona. Biro ng mama nito na nagpatawa sa kanilang lahat. Bumalik sila sa picnic mat. Sa isang iglap, napuno ng pagkain ang kanilang latag. May adobo, may minudo, may pansit, at syempre, ang paborito ng lahat na lechon manok. Kumain na tayo. Magkamay na lang para mas masarap. Naupo si Gio sa tabi ni Fiona. Pinagmasdan niya ang pamilya sa kanyang harapan. Nagtatawanan, nag-aagawan sa balat ng manok, nagkukulitan. Walang formal dining etiquette, walang waiter na naghihintay, walang kandelabra o mamahaling wine. Pero ito ang pinakamasarap na tanghalian sa buong buhay ni Gio. Kumuha si Fiona ng isang piraso ng manok at nilagay ito sa plato ni Gio. Kain na. Kailangan mo ng lakas para bukas. 'Di ba may surprise ka kamo? Aabangan ko yun ah. Ginitian siya ni Gio at pasimpleng hinawakan ng kamay ni Fiona sa ilalim ng mesa bago sumagot. Salamat. Nakaupo na si Fiona sa kanyang pwesto sa loob ng event hall ng Montesilio Hotel. Pero ang isip niya ay lumilipad sa labas. Panay ang lingon niya sa paligid. Umaasang mahahagip ng mata niya ang pamilyar na mukha ni Gio. Mars, nakita niyo ba si Gio? Pabulong niyang tanong sa katabing audit supervisor. Si Gio? Yung janitor sa 5th floor? Hindi eh. Napakagat-labi si Fiona. Muli niyang tiningnan ang kanyang cellphone. Walang reply at walang tawag. Nasaan ka na ba, Gio? Sabi mo pupunta ka kasi may surprise ka. O baka naman, surprise mo talaga na hindi pumunta. Nagsimula ng dumilim ang hall at bumaling ang atensyon ng lahat sa entablado. Ang malakas na orchestral music ay pumuno sa paligid. Ladies and gentlemen, masiglang bati ng host. Tonight, history unfolds. We thank President Enrilo Montesilio for his years of leadership. Patuloy sa pagsasalita ang host, ngunit ang mga mata ni Fiona lumilipad pa rin sa kung saan-saan. And now, please welcome the new CEO of Montesilio Group of Companies. Humugot ng malalim na hininga si Fiona. Ito na yun, ang bago nilang boss,
Kailangan niyang makita kung sino ito dahil mahalaga ang first impression. Inihanda na niya ang sarili na makakita ng isang seryoso at matandang lalaki o kaya ay isang istriktong negosyante na magdadagdag ng trabaho sa kanila. Pero, Mr. Giovanni Monticelio! Bumukas ang kurtina at lumabas ang isang lalaki sa gitna ng spotlight. Nanlaki ang mga mata ni Fiona. Muntik na niyang mabitawan ang kanyang clutch bag. Ang lalaking nakatayo sa entablado na nakatuksido na hapit sa matipunong katawan, maayos ang buhok at nagniningning sa kapangyarihan ay walang iba kundi si Gio, ang nakilala ng lahat bilang janitor. Naghiyawan at pumalakpak ang mga tao, pero para kay Fiona, tumigil ang mundo. Sa gitna ng daan-daang tao, tumingin si Gio sa kanyang direksyon. Nagtama ang kanilang mga mata at doon ay dahan-dahang ngumiti si Gio. Isang ngiti na nagsasabing, Surprise, mahal ko. hindi lang si Fiona ang nagulat. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid niya. Teka, di ba siya yung tagalinis sa building? Oo, siya yung poging janitor na laging nakangiti sa hallway. OMG! Anak pala ng may-ari ay nagpapanggap na janitor. Natapos ang speech ni Gio nang hindi namamalayan ni Fiona ang mga sinabi nito. Lutang siya, gulat. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking niyakap niya, ang lalaking kumain ng lechon manok kasama ang mga magulang niya sa parke at ang lalaking kinabaliwan niya sa kama ay ang anak pala ng presidente ng kumpanya. Nang matapos ang formal na programa, nagsimulang tumugtog ang banda ng slow music. Nagsimula ng magsayawan ang iba, pero nanatiling nakaupo si Fiona at hindi pa rin maproseso ang lahat. Hanggang sa may isang pares ng makintab na sapatos ang huminto sa tapat niya. May I have this dance, Miss Fiona? Malambing na tanong nito. Napatingin ang lahat sa kanila. Ang janitor na CEO pala, ngayon inaaya ang audit head para sumayaw. Maraming nakatingin. Baka pag-usapan tayo. Ikaw pa naman, anak ni President. Mukha bang bothered ako sa sasabihin ng iba? I want to have this dance with you, Fiona. Please. Kinakabahan man, inabot ni Fiona ang kamay ni Gio. Tumayo siya at nagpadala sa gitna ng dance floor. Sa paglalakad nila, napasulyap si Fiona sa VIP table. Doon, nakaupo si Don Enrico Monticelio, ang ama ni Gio. Kinabahan si Fiona. Alam niyang istrikto ito. Alam niyang hindi ito basta-bastang tumatanggap ng babaeng hindi kabilang sa alta sosyedad. Pero laking gulat niya nang salubungin siya nito ng tingin na kalmado. Walang galit at tila ba alam na nito ang lahat at tanggap na ang sitwasyon. Pagdating nila sa gitna, ipinatong ni Gio ang kamay sa bewang ni Fiona at hinila ito palapit. Gio, ikaw ang CEO? Giovanni Monticelio? Anak ni President Monticelio? Guilty as charged, ma'am. Paanong ang galing mong magpanggap? Yung uniforme, yung 3-in-1 coffee, yung pagiging close niyo ni Enzo, lahat planado? Oo, planado ang pagpapanggap ko. Gusto ko kasing makita kung sino ang mga totoong tao sa kumpanya bago ako umupo. Yung walang halong politika, walang sipsipan. Hinaplos ni Gio ang pisngi ni Fiona gamit ang hinlalaki. Napangiti si Gio. Para sa kanya, walang ibang mahalaga sa gabing ito kundi si Fiona.
Pero may isang bagay na hindi kasama sa plano. Ano? Ang makilala ka, ang mahulog sa'yo. Hindi kasama sa job description ng janitor ang ma-in love sa audit head niya. Pero nangyari. Naramdaman ni Fiona ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Halo-halong emosyon ng gulat, kilig at takot. Bakit mo naman hindi sinabi kaagad? Bakit hinintay mo pa to? Dahil natakot ako. Natakot ako na baka kapag nalaman mong Montesilio ako, magbago ang tingin mo sa akin. O baka isipin mong pinaglalaroan lang kita. Gusto kong makasiguro na mahal mo si Gio, hindi si Giovanni na mayaman. Huminto sila sa pagsayaw. Bagaman nakahawak pa rin sila sa isa't isa. Ang ibang tao sa paligid ay tila naglaho. Silang dalawa na lamang ang natira sa mundo. I'm sorry, Fiona. Patawad kung pinaghintay kita. Patawad kung kinailangan kong maglihim. Pero tapos na ang pagpapanggap. Ngayon, gusto kong gawing totoo ang lahat. Hindi bilang janitor, kundi bilang lalaki na humaharap sa'yo ngayon. Gusto kong maging karapat-dapat sa'yo, Fiona. Gusto kong maging katulad ng papa mo. Isang lalaki na kayang ibigay ang mundo sa pamilya niya. I want to love you without limits. No disguises, no secrets. Tumulo ang luha sa pisngi ni Fiona. Pero luha ito ng kaligayahan. Kahit naman janitor ka o CEO, ikaw pa rin naman si Gio na nagpapasaya sa akin. Ikaw pa rin yung lalaking minahal ko at pinakilala ko sa mga magulang ko. Ngumiti si Fiona at hinaplos ang mukha ng binata. Mahal kita, Gio, kahit maging sino ka pa. Napangiti ng malapad si Gio. Ito ang tagumpay na mas matamis pa kesa sa pagiging CEO ng kumpanya. Mahal na mahal din kita, Fiona. At sa gitna ng ballroom, sa harap ng kanyang ama, ng mga empleyado at ng buong mundo, hinalikan ni Gio si Fiona. Isang halik na hindi na kailangan pang itago sa dilim. Isang halik na selyo ng kanilang panghabang buhay. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw at buwan matapos ang grand reveal. Ngunit naging puno ito ng pagmamahalan at katotohanan. Naging headline sa opisina ang relasyon ng bagong CEO at ng audit head. May mga nagtaas ng kilay, may mga nagulat, ngunit sa huli, walang nakapagpatibag sa kanila. Ipinakita ni Gio sa lahat na seryoso siya kay Fiona. Hindi niya ito itinago. Sa katunayan, siya pa mismo ang naghahatid sundo kay Fiona sa Cavite tuwing weekend. Hindi nagamit ang lumang motorsiklo, kundi ang pansarili niya ng sakyan. Pero dala pa rin ang parehong respeto at pagmamahal sa mga magulang ng dalaga. Hindi na nila kailangang magtago sa storage room o magpanggap na hindi magkakilala sa hallway. Malaya na silang magkahawak kamay, sabay na kumain sa cafeteria kung saan ang 3-in-1 coffee ay naging brewed na. Pero ang tamis ng samahan, ganoon pa rin. Nagmahalan sila ng walang takot. Happy birthday, anak! More blessings to come and good health! Pumalakpak ang mga magulang ni Fiona na nasa isang hapag ngayon kasama si Gio. Pinatunog nito ang baso gamit ang kutsara, dahilan para matawa ang lahat. Ano ba yan? Gagawin mo bang bingi ang anak mo sa araw ng birthday niya? Puna ng ina ni Fiona. Hindi kasiyahan lang naman. Oh, mag-cheers na lang tayo para sosyal. Itinaas ng ama ni Fiona ang baso at sumunod naman ang lahat. Matapos marinig ang ingay ng mga baso, nagtawanan silang lahat. Walang nagbago sa kanilang pakikitungo kay Gio. Oo, at labis na nagulat ang mga magulang ni Fiona nang malaman ang katauhan ng binata.
Ngunit mapa-janitor man o CEO, ang tanging hiling lamang nila ay ang ikakasaya ng kanilang nag-iisang prinsesa. Fiona, para sa'yo. Takang kinuha ni Fiona ang isang maliit na kahon mula kay Gio. Teka, kanina nagbigay ka na ng regalo, di ba? Meron pa pala? Hindi yan galing sa akin. Galing yan kay Dad. Natigilan si Fiona at hindi makapaniwala. Hindi niya inasahan na ang ama ni Gio na hindi siya pinapansin ay bibigyan siya ng regalo sa kanyang birthday. Sa kanya talaga galing yan? Bakit naman kita lolokohin? Alam mo naman na wala akong pake kung tutol siya sa atin. Pero hindi ko rin nahayaan na may gawin siyang masama. Ang totoo niyan, nagulat din ako nang binigay niya yan kanina. Grabe, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Kwintas ang laman ng kahon. Ay ano ba? Siyempre saya! Pakisabi sa papa mo, Gio, na salamat. Naku Fiona, hindi mo kailangan mag-alala. Alam naman namin na kahit sino pang salubong ang kilay, ay napapalambot mo. Dahil mabuti kang tao, di ba, Gio? Opo naman tita, tama po kayo. Natawa na lamang si Fiona. Nagpatuloy ang kanilang samahan na mas pinatibay pa ng panahon. At makalipas ang 2 taon, sa isang lumang simbahan sa Tagaytay na malapit sa paborito nilang parke, dumating na ang pinakahinihintay na araw ni na Fiona at Gio. Nakatayo si Gio sa harapan ng altar. Suot niya ang isang classic white tuxedo. Ang mga kamay niya magkahawak sa harap, nanginginig ng bahagya habang hinihintay ang pagbukas ng pinto. Sa kaniyang tabi, tumikhim ang kanyang ama na si Don Enrico Montisilio na tumatayo niyang best man. Tanda ko pa, noong gabing umuwi ka sa mansyon. Bulong ni Don Enrico. Mahina lang para silang dalawa lamang ang makarinig. Lasing ka noon, pero desidido. Sinabi mong in love ka sa audit head natin. Napangiti si Gio habang pinapahiran ang luha sa gilid ng mata. Tanda ko yon, Dad. Desperado ka ng gabing iyon, anak. Para kang nawawala sa sarili. Sinabi mo pa sa akin na kung hindi ko tatanggapin ang babaeng gusto mo, handa mong talikuran ang pagiging Montisilio. Handa mong iwan ang kumpanya, ang mana mo, lahat. Basta makasama mo lang siya. Natawa ng mahina si Gio. Totoo yon. Noong panahong takot pa siya kung tatanggapin ba ng ama niya si Fiona, handa na siyang maging simpleng Gio na lamang habang buhay, basta kasama niya ang dalaga. Ganoon ko siya kamahal, Dad. Higit pa sa kumpanya, higit pa sa pangalan natin. Tinapik ni Don Enrico ang balikat ng anak. Nang lumingon si Gio, nakita niya ang senserong ngiti at pagmamalaki sa mukha ng ama. Ngayon ko lang nakita na naging seryoso ka sa isang bagay sa tanang buhay mo nang hindi iyon agad sinusukuan. I am proud of you, son. You choose well. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pintuan ng simbahan. Tumigil ang mundo ni Gio. Doon, naglalakad papasok ang babaeng bumihag sa kanyang puso. Suot ni Fiona ang isang napakagandang white gown na may mahabang train. Napakasimple ng make-up nito, pero napakaganda. Ang mga ngiti nito kasing liwanag ng araw sa parke noong nagpiknik sila. Habang naglalakad si Fiona palapit sa kanya, naalala ni Gio ang lahat. Ang una nilang pagkakakilala, ang pagkakape sa pantry, ang pagkanta niya habang gamit muli ang isang gitara, at ang lahat ng pagsubok at ligayang nalampasan nila. Lahat ng iyon ang nagdala sa kanila sa sandaling ito.
Nang makarating si Fiona sa altar, masuyong ibinigay ng papa nito ang kamay ng dalaga kay Gio. Ingatan mo ang prinsesa namin, Gio. Biro ng papa ni Fiona na may luha sa mata. Pangako po pa, habang buhay. Nagsimula ang seremonya. Nang dumating na ang oras ng palitan ng sumpaan, humarap si Gio kay Fiona. Hawak ang kamay nito ng mahigpit. Fiona, nagsimula tayo sa isang kasinungalingan. Nagpanggap ako na janitor para makilala ang mga tao. Pero hindi ko inaasahan na makikilala ko ang taong bubuo sa akin. Nilinis mo ang puso ko na matagal nang puno ng alikabok ng pag-iisa. Marami akong titulo sa buhay. Pero sa lahat ng iyon, ang titulo na pinakapapahalagahan ko ay ang maging asawa mo. Ipinapangako ko na sa hirap at sa ginhawa, sa audit season man o sa bakasyon, ako ang magiging pahinga mo. Mamahalin kita ng walang maskara, walang lihim, at walang hangganan. Tumulo ang luha ni Fiona. Itinaas niya ang mikropono at tinitigan si Gio. Gio, minahal ko ang janitor na nagpunas ng luha ko. At minahal ko ang lalaking kumanta ng alipin para sa akin. Dahil hindi ko kailangan ng yaman o posisyon. Kailangan ko lang ikaw. Kaya sa harapan ng Diyos at ng ating pamilya, tinatanggap kita bilang asawa ko. Ipinapangako ko na sasamahan kita sa bawat hamon ng buhay. Ikaw ang pinakamagandang plot twist ng kwento ko. At excited na akong isulat ang happy ending natin araw-araw. Matapos ang palitan ng singsing at basbas ng pari, dumating na ang pinakahinihintay na sandali. And now, by the power vested in me, I pronounce you husband and wife. Gio, you may now kiss the bride. Dahan-dahang itinaas ni Gio ang belo ni Fiona. Tinitigan niya ito ng puno ng pagmamahal. Tila ba sinasaulo ang bawat anggulo ng mukha nito. I love you, Mrs. Montesilio. I love you too, Mr. Montesilio. Ganting bulong naman ni Fiona sabay kindat. Inilapit ni Gio ang kanyang muka at dahan-dahang inilapat ang kanyang mga labi sa labi ni Fiona. Ang halik ay matamis, malalim at puno ng pangako ng habang buhay. Naghiyawan ang mga tao, nagpalakpakan ang kanilang mga pamilya at tumunog ang kampana ng simbahan. Sa wakas, ang mga puso nila ay tuluyan ng naging isa. At ito ay hindi na isang prank, hindi na isang disguise, at hindi na isang one-night stand. Ito ay totoo. Ito ay panghabang buhay. Hindi nasusukat ang tunay na pag-ibig sa suot na uniforme o taas ng posisyon sa buhay. Nasusukat ito sa kung paano nyo pinapahalagahan at nirerespeto ang isa't isa bilang tao. Ang pagbabalat kayo ay maaaring magtago ng katotohanan pansamantala. Ngunit ang tapat na puso ang laging mananaig at magpapatunay na ang pagmamahal ay walang pinipiling estado. Sa huli, ang pinakamayamang tao ay hindi iyong may pinakamalaking bank account, kundi yung may kasamang handang Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe,
Ostonalito Elvi Candontol, Ellie Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordette Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordette Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria, Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Ellie Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Night, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Ellie Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean the Best of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fest Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizar Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edrelina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija,
Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonolito Catherine, Ara Adhani, Jean the Best of UK, Lily Sales, Rose Mebucadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music,
Rain, Presbiteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.